Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko naman po sa inyo ay itong will probably. Ang may bibigay po na ideya ng will probably ay sinasabi nyo na yung aksyon na gagawin po ng ating pinag-uusapan ay hindi po pinagplanuhan kasi nagbabakasakali lamang ito. Ibig sabihin, yung aksyon na gustong gawin po ng ating pinag-uusapan, yung gagawin pa lang ay baka sakali lamang. Nagbabakasakali lamang. Okay po? So, kung gusto nyo makapagbigay ng ganyang ideya, maganda po itong pattern natin na ito na mapagbasihan nyo. Halimbawa po, ito. Baka bibisitahin ko ang aking mga kaibigan mamaya. Nagbabakasakali ka lamang, pero hindi mo pinagplanuhan. Yun po ang ibig kong sabihin. Pag in English nyo, I will probably visit my friends later. Okay po? Ngayon, ang ituturo ko po sa inyo dito ay yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa English. Okay? Kasi sa Tagalog, hindi nyo po pwedeng sundin yung pagkasunod-sunod ng mga salita na nasa Tagalog na mensahe natin at magkakamali po kayo. Okay? So, ito po yung technique. Ang una nyo pong iuuna ay yung tagagawa po ng aksyon. Kung sino yung gagawa ng aksyon. At dito po sa ating halimbawa, baka bibisitahin ko, edi ito pong ko. Yan po yung gagawa ng aksyon. At yan yung itra-translate nyo muna sa English. At yun po yung I. Ilalagay nyo sa unahan. Sumunod po na itra-translate nyo ay ito pong mula sa bibisitahin. Kasi ito pong bibisitahin, pag in English nyo po yan, dalawang salita po ang nabubuo. Itong will at saka visit. Okay, na dapat tandaan nyo na po na yung will at saka yung action na gusto nating sabihin na gagawin pa lamang ay pwede po silang magkahiwalay. Pag translate po natin sa English. Kaya kung mapapansin nyo, pinagigitnaan po yung will at saka yung visit ng probably. Pwede po silang magkahiwalay. Okay? So itong bibisitahin, translate natin bilang will, visit. Ang gagawin lang po natin, paghihiwalayin po natin yan gamit po itong salitang baka na sa English ay probably. Okay? So, ang tamang pagkasunod-sunod po ay ilalagay nyo muna yung tagagawa ng aksyon, tapos isusunod nyo yung will, tapos pagkatapos po ng will, isusunod nyo po yung probably. Saka pa yung aksyon na sinasabi natin na gagawin po nung ating pinag-uusapan. Okay? So, tatandaan nyo po, yung probably ay nasa gitna po noong will at noong action mismo na gagawin po natin. Okay po? So, ito po kasing visit, pag hindi po natin sinamahan ng will, yung bibisitahin, magiging bisitahin lamang. Kung saan ay hindi po ganun ka-clear o hindi po ganun kalinaw yung ibinibigay po nating ideya na gagawin pa lang yung aksyon. Mas malinaw pag ganito po ang pagkakabuo po natin ng salita. Bibisitahin. Talagang nabibigyan po tayo ng ideya na gagawin pa lang yung naturang aksyon. Okay po? So, ang dapat tandaan nyo rin po dito ay itong visit po ay dapat naka-original na spelling. Kaya kung mapapansin nyo, yung visit po natin walang ed sa dulo o S sa dulo. Yun po ang kailangan. Maski tingnan nyo pa po sa dictionary, yung visit po, yan yung original na spelling para sa kanya. Itong visit, itong see, itong stay, itong watch, itong buy hanggang clean. Lahat po yan ay original na spelling. Okay po? So, ang tamang pagkasunod po sa English ay yung tagagawa ng aksyon, yung will, ang susunod, tapos susunod sa will ay yung probably, saka pa yung kaparehan ng will na aksyon na kung saan ay gagawin pa lamang. At yun ay yung visit, see, stay, watch, buy, and clean. Okay po? So, kung mapapansin nyo, kailangan nyo na lang pong tandaan ito. I will probably, you will probably, we will probably, they will probably, he will probably, she will probably, kung babae. Kasi yung he po, lalaki yan. Tarzan will probably. Pagkatapos po ng probably, isusunod nyo lang po yung action na gagawin na naka-original ang spelling. Okay? Dito po sa mga duluhan, itong my friends, a movie, at home, kayo na pong bahala magpalit niyan. Katulad po nito, aking mga kaibigan.
my friends. Palitan natin ng aking ina, my mother. O aking tito, my uncle. Kayo na pong bahala magpalit dito sa mga duluhan natin. Kung gusto nyong magbigay ng iba pang ideya o makagawa ng ibang sentence gamit ang will probably. O kaya palitan nyo mismo yung action na meron po tayo dito. Okay? Itong visit, palitan nyo ng iba. Pwede rin po. Okay? So, itong visit, palitan nyo ng call. I will probably call my friend. Baka tatawagan ko ang aking kaibigan. O I will probably call my friends. Baka tatawagan ko ang aking mga kaibigan. Kayo na pong bahala. Okay, dito sa duluhan. Ngayon, nagdagdag po ako ng listahan dito sa baba. Ito po yung mga panahon. Pipili lang po kayo ng isa dyan para masabi nyo na itong panahon na ito, dyan mangyayari yung sinasabi nyong action na mangyayari pa lamang. Okay po? So, baka bibisitahin ko ang aking mga kaibigan mamaya. So, nasasabi po ng salitang mamaya, nasasabi ng mamaya na sa panahon na iyan, dyan mangyayari yung sinasabi nating action na gagawin ng ating pinag-uusapan. Okay po? I will probably visit my friends later. Okay? So, pipili lang kayo ng isa dito kung alin ang gusto nyong gamitin dito sa taas. Tapos, pipili lang din po kayo ng isa dito sa baba. Okay? Isa pang halimbawa. Baka ikaw ay manunood ng pelikula bukas. Pag in-English natin yan, you will probably see a movie tomorrow. Okay? Ngayon, meron pa akong gustong ituro sa inyo, itong see a movie at saka watch a movie. Pag ang ginamit nyo po ay see a movie, ibig sabihin, pupunta po kayo sa mall, manunod kayo ng pelikula. Pupunta po kayo sa sinihan. Samantala, itong watch a movie naman, sa bahay lang po kayo manunod ng pelikula. Yung po ang pagkakaiba ng dalawa. At makikitandaan na rin po. Okay? At saka makikitandaan na rin po ito on Sunday, sa linggo. Pwede nyo yung palitan ng on Monday. Pero, dapat po, pag in-English nyo na, yung mismong araw, yung unang letra niya ay malaki ang letra. Kaya yung S, malaki ang letra. Okay? Itong after lunch, pagkatanghalian o pagkatapos ng tanghalian, pwede nyo palitan ng after breakfast. Kayo na po ang bahala. After breakfast, pagka umagahan o pagkatapos ng umagahan. Okay po? So, sana makikipractice po itong ating leksyon para makabuo po kayo ng ideya kung saan ay sinasabi nyo na yung gagawin yung action sa hinaharap ay baka sakali lamang. Maraming salamat po.